No, so sa Monday na pod nga leksyon may sunan, giulhan na siya og parents and children. Unya doon ay tulo ka mga punto karon nga gusto na ko i-share nga na kaninyo. Una kining gitawag nga children should obey God's way. Unya ikaduha, fathers as spiritual leaders. And ang ikatulo, balance, discipline, and love. Now, dinita karon may sunang sa book of Colossians 3 verse 20 paingon sa 21 unya ang Proverbs po dayon 22 verse 6 and 15. So dinhi sa una nga punto may isang atong tun-an ingon siya diri nga children obeying parents pleases God. No kana katukon ng mga kabataan nga nagsunod o nagmatimanon nag wala nagmansipakon diya sa ilahang nga ginikanan. Remember this thing, may suunan, mga kabataan, na kita ato po napahimaya ang ato nga buhiin Ginoo. And help them grow spiritually. No? So grabe ka importante ang pagtuman o pagsunod may suunan sa mga sa pagsunod sa kabataan diya sa mga ginikanan. No? Children helping with course way early are like apprentices learning the skills from bigger responsibility later. So muna siya may sunan nga isip mga kabataan kung kita adunay gugma sa pagtabang sa atong ginikanan, adunay gugma sa atong ginikanan sa pagbuhat, no? Mao kina siya ang mahimo nga the best training sa atong kinabbuhi. That's why if we are obeying for our sa atong mga ginikanan mga kabataan, no? One thing is sure, nalipay gid pag-ayo ang atong buhi nga Ginoo. And sa ikaduha maigsunan father as a spiritual leaders. So ato nga aton ang karon maigsunan nganong gitawag man siya nga ang ating amahan o ato mga ginika at mga is a spiritual leaders. Father's faith and church attendance greatly influence children's spiritual growth, showing God's guidance in the family. So notice maigsunan nganong nakaingon siya nga fathers as spiritual leaders because as a parents maigsoon as mga pinayalan sa mga kabataan gikinahanglan gyud nato nga kitang mga ginikanan o kamong mga ginikanan kamo gyud ang una sa pag-ato sa simbahan. Kamo gyud mismo ang mo-lead sa worship, kamo gyud mismo ang magsugo sa ilang anak nga kanay mao ni siya mao ni ani karong nga Sabado karong nga takna natay simba kinahanglan nga musimba ta kinahanglan nga walay mabilin kinahanglan nga kitang tanan isip pamilya moadto ta simbahan ato kadaygon ang Ginoo. That's why ang atong leksyon may naghatag siya punto nga ang atong magginikanan mao ang atong spiritual leader. Because someday ato nga pagdako puhon sa ato sa mga kabataan dagko na ilahad gina sila nga masunod ang maong pagtulon-an o ang maong naghimo nga kinaiya sa ginikanan nga moadto gid sa Sabado panahon nga Miyerkules panahon nga Biyernes naman sa Sabado may sunan, no? Just a father consistent present in worship guidance children to God. A shepherd guides safety through the pasture. No may sunan, no? Ang Ginoo wala gid siya nalimot. Siya gid kanunay mismo consistent gid ang iyang presence every worship may sunan. Nagid siya always sa ato nga kanilang. Mo gid siya ato nga angay hinumduman o timan-an. And the last thing may sunan sa Monday is balance, discipline, and love. Parents must discipline without discouraging, reflecting God's correction. No? Kinahanglan dahil may suunan nga kitang maginikanan nato, must discipline without discouraging. Ato yung i-discipline nato atong mga kabataan nga di kada bitaw di sila ma-discourage in the right way. Sakto nga pamaagi ba nga mapasabot ato sa ilaha nga kaya imong gibuhat dili kita siya maayo. Kinahanglan nga imo na siyang usbon unya mo reflect dayon niya siya. Kinahanglan man nga maka-reflect ka na atong pag-discipline mahimo nga mo reflect diha sa Ginoo. In other words, kinahanglan daw na balance with the love may sunan. Kanang itong ato gipasato ba nga mudako sila puhon ang mga kabataan ila gid matiman-an kung unsa pod ang gitudlo sa ginikanan. No mo nang ang ginikanan necessary kaayo nga kinahanglan nato buhaton ang part isip mga
anak po sa Ginoo nga magsubay pud ta sa kabuton sa Ginoo. Kinahanglan atong ma-reflect atong mga kinabuhi pag adlaw-adlaw diya sa Ginoo nga at makita sa kabataan kung unsa ka nindot di ay ang dunay Ginoo sa atong mga kinabuhi. Today, take a moment to pray for your children, may sunan. Gihangyo gid mo sa atong gihangyo kita mo may sunan sa atong labi na sa atong leksyon nga parents. Okay, ato i-pray atong mga kabataan karon kung asa man sila, kung atong mga bata ba karon naabagid baka sa bakan sa Ginoo, kung atong mga kabataan nagsubay bagyod diha sa dalan. May sunan kinahanglan ato gid sa iampo, no? Labi na karon nga may uban nga ah, kanang pamilya nga katong alang half 50-50 which is ang usahay ang babae ra ug ang mga bata mo nagngalagad nagsimba unya usahay ang amahan ra pod kauban siya mga bata unya ang usahay magsuunan kina po mga bata na pod ang kasimba ug usahay kina po mga parents ang kasimba if do naman to ang sitwasyon magsuunan ang Ginoo naghatag kanto naghatag kanto padasig na kinahanglan moampo kita ato gina siya iluhod sa Ginoo unya magkinabuhi ta nga dunay Ginoo sa atong kasing-kasing nga makita gid sa atong mga kabataan nga nagkinabuhi ta nga matinumanon niya ma-reflect na nila may suonan nila makita nga ingani day ato nga parents nga day ato nga bata ingani day ato nga ginikanan no nga ugma dam lagpuhon may suonan walay business sa ato nga mawala diya sa bakas sa Ginoo. Muna ba nga maningkamot ta isip kinikanan nga magmatuto sa atong mga kabataan maningkamot ta nga ato silang mapasunod diya sa Ginoo. Maningkamot kita nga ato sila nga magiyahan maningkamot kita nga ato mabuhat ato nga part. Na labi na sab sa mga kabataan karon nga naminaw naglantaw ni mga video ato gid ang hinumduman unsa pud atong mga gimbuhaton. Unsa atong mga obligasyon sa atong kinabuhi. Ato gid lantawon unsa gid ka maayo ang gibuhat sa Ginoo. Mo na masyonan. Unya dinhi sa Tuesday lesson may sunan work relation. So ato na pud sa lantawon sa kaning work relation sa verse Colossians 3 verse 22 to 25 may sunan kung ato na siya nga basahon ingon siya dari nga ihang gisulti sa ato nga bound servants obey in everything those who are your earthly masters, not by your ways or eye service as a people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, work heartily as the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance of your reward. You are receiving the Lord Christ, for the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partially. Siya na sa may